Hello mga kabibig, welcome back. Ito na ang ating pag-usap-usapan ngayong araw na 'to. Naku, kung laglagan na. Laglagan kung laglagan na, protektahan kung protektahan na, bahala na. Princess Abante kinumpirma na si Zaldico nasa Amerika. Pero ang kanilang rason kung bakit nagpunta si Zaldico sa Amerika ay nagpapagamot daw. May sakit ba si Zaldico? Napaka-active naman yung Zaldico na yun. Nung kasagsagan na parang ginisa-gisa nila si VP Sara, ang active na active. Palaging magpapa-interview dahil sa 125 million confidential funds ni VP Sara. Pero ngayon, nowhere to found. Last time, nag-deny pa ito nga kongresista na hindi nila alam. Pero ngayon, laglagan na. Naipit na kasi sila. Kasi ang hinahanap ng tao ngayon, nasaan si Zaldico? Take note na si Congressman Toby Tiangco may USB na naglalaman ng korupsyong ginawa ni Zaldico. Kaya hinahanap niya, Mr. Chair, hindi ba pwede nating imbitihan si Zaldico para sagutin niya itong mga insertions na billion sa budget ng Pilipinas? Wow! Amazing, Zaldico. Pero ngayon, ang drama nyo, nagpapagamot sa Amerika. Princess Abante, kung totoong spokesperson ka, hindi ka magbibigay ng kulang-kulang na impormasyon. Nagmumukha ka tuloy hindi kagalang hindi kagalang kundi parang useless na spokesperson. Bakit? Sinabi mo lang nandun sa Amerika, nagpapagamot, may sakit. Anong sakit? Sinong pumirma sa travel order? Ang bilis naman. Bakit hindi alam ng ibang congressman? Di ba dapat before mag-leave absence ang isang congressman, pinapaalam yan sa mga mga hearing nyo or mga gatherings nyo sa kongreso. Bakit hindi alam ng mga congressman ito? Nako, eto ang tawag dito, si Madama. Tawag dito, si Madama Princess Abante sa kanyang pagbibigay impormasyon kung nasaan si Zaldico. Naiipit na kasi sila. Kasi ang mga tao ay nahanap talaga si Zaldico. Breaking news, Zaldico nasa Amerika para sa kanyang di umano'y medical treatment. Very healthy pero may medical treatment. Eto si Madam Princess Abante na hindi nag-i-explain, nag-i-inform lang sa atin na si Zaldico ay nandun sa Jamaica kasi Jomedical. Ito na kabibig. Po sa House Infracom hearing, mayroong motion na ipinagpaliban to invite Representative Ko sa pagdinig po regarding the questions on the 2025 Bicameral Conference Committee report. Pero hindi po kasi sumasagot si Representative Ko, and mayroong mga reports na hindi po siya. He was absent with notice twice, absent without notice thrice, and excused 7 times po sa session. Meron po ba siyang nasa loob, nandito pa po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Meron po ba siyang travel clearance? Can you give us an idea lang po? I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Bakit walang kopya? Nakipag-usap ka na sa Secretary General. So parang klaro ang lahat ng impormasyon ba? Spokesperson ka nga? Dapat lahat ibibigay mo na. Diba? Half-baked? Basta masabi lang, ma-confirm lang ng Kongreso na, oo, totoo, nandun si Zaldico sa Amerika, pero hindi pa namin alam, nagpapagamot daw. Yung mga ganun lang.
Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan Correct. po umalis? Kailan Wala po pa akong expected na- wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information. And Ado, spokesperson ka nga. Wala kang more information. Nako. once I have that, I will of course share it with all of you. Ano po sa Nako. Ano ba naman yan? Walang clear information. Di ba? Sabi nga dito ni Tio Moreno, nung grabe ang ginawang corruption ni Zaldico, very healthy. Ngayong iimbestigahan na siya, may health issues na. Worse, pumunta ng Amerika para tumakas. So useless yung investigation ng Enfracom dahil ang taong dapat nilang tanungin ay wala na sa bansa. At take note, may clearance pa. Di ba? Nakakangilngi. Yung si BP Sara, gusto nilang imbestigahan. Si BP Sara hindi tumakas. Si BP Sara, hinarap sila. Kahit ano mga sinasabi nila tungkol kay BP Sara, hindi natakot si BP Sara. Nag-take oath si BP Sara. Ang tanong, hindi sila nagtanong sa BP Sara. Di ba? Nakakaawa lang. Nakakatawa lang sila. Where is Zaldico? Yan na. Abante revealed that Ko, who was allegedly involved in the budget insertions in 2025 national budget, has appropriate travel documents. Ang taray, nag-Jumerica, nagpapagamot samantalang mga Pinoy na mamatay sa kulungan ng serbisyo ng gobyerno sa hospital. Yan nakabibig. Diba? If you still remember this video kung saan tinanong ni Toby Tiangco kung pwede bang maimbatahan si Zaldico, ay parang parang mga kabibig. Diba? If you still remember Enfracom, itong si Zaldico, na gustong imbitahan. Kung nasaan ba si Zaldico, ano ang kanilang mga reasonings. Ito kabibig, ito ang ating pakinggan, yung mga reasonings nila na sila lang talaga ang nakakaalam. Sabihin iba, pilit niyong pinatatakpan si Zaldico, halata naman. Ito na. Hapon, base dun sa inyong pagpapalitan po ng ng salita, ang desisyon nung karamihan sa inyong mga kasamahan doon ay unahin muna itong mga contractors, yung issue ng mga contractors with regard to the anomalous flood control projects, imbis na tawagin for example si Mayor Magalong para pangalanan yung sino yung sinasabi niyang 67 mga congressmen na kontratista din, or ipatawag itong mga taga 19th Congress na si Congressman Zaldico, si former Senator Grace po, para malaman po natin anong nangyari nga doon sa 2025 budget, no? But are you amenable or was it even decided na pagkatapos itong mga kontratista, kayo naman ang pagbibigyan? Were you given that assurance? Ang problema, Adi, ayaw na magbigay ng date. Tsaka it's illogical, di ba? Okay, Tama. for example, magbigay tayo halimbawa. Kunyari, ikaw na wawalan ka ng pondo, okay, sa kumpanya, at may mga pinagsususpetsahan na gumawa ng kalokohan. Hindi ba natural ang una mong papatawag yung sinasabing may pinakamalaking ninakaw? Correct. Di ba? Yes. Si Mayor Magalong willing na nga niya sabihin kung sino yung pinakamalaki ang natatanggap. Ayaw Wow. naman nila ipatawag. Gusto nila kung sino yung mas maliit ang Small fish na lang. mas maliit ang nakuha, yun ang papatawag nila. Correct. Oo. So, ako naman ang reaksyon ko, isa sa naisip ko, itong hindi ba dapat unahin din naman na bago mong kaladkarin through the mud yung ibang kontratista? Isn't it possible that may mga contractors doon na hindi naman ghost project, na hindi naman substandard, hindi naman overpriced yung proyekto? Ako naman ang feeling ko na parang yung irreparable yung magiging damage
kung hindi mo na at first glance, alamin muna natin, is there something wrong with the projects that they did, di ba? Kasi yung, like yung Tama Wow yun, tama Builders, yun. for example, Ghost. So yan, di ba? Fine. Pero like yung ito iba, yung irony, ha? Ito yung irony, ha? Sabi nila kahapon, tinawag daw ni may ginamit na term si Mayor Magalong, but I just cannot use the term because I have to be religion sensitive to the Muslims. Mm. Yes, Oo, yes, yes. oo. So but in other words, sinasabi, lokohan to. Yeah. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Mayor Magalong, di ba? Sarsuela. Oo, Yan. sarsuela. Hindi naman sa swela, ma-offend naman yung mga nagsasaswela. Di ba? Nagsaswela. Meron pa ba? Wala na Cultural yata eh. heritage. Parang wala na yata. Hindi na uso Okay, yata pero yun. okay, wag na tayo basta lokohan. Oh. Lokohan. Yeah. Di ba? Lokohan. Tila nabahagang buntot. Dati ang tatapang ng Tricom, ng Quadcom, Correct. tinawag mo silang lokohan, oy, bukas pumunta ka dito. Bakit mo kami tinatawag ng loloko? Oo. Di ba? Oo. Fake news yan. Yeah. My last question, Kong Tubi. Do you Okay, bakit think, kaya hindi na mapatawag yung nagtatawag sa kanila, nagsasabi sa kanilang lokohan lang to? oo. So do you think, Kong Tubi, na si Congressman Ridon is doing a good job? Is there even any point in Ridon. continuing the Infracom? Wala, lokohan yan. Let's ask him. Let's ask him. Si Saldico, tiga Bicol, siya, Bicol Saro. Ano bang, Oo di ba, Tama. connection nila? Oo. Ayun, kabibig. Narinig na natin ang mga komento ni Saldico, ni Toby Tiangco. O, di ba? Lokohan lang. Nagdrama lang. Di ba? Ang sarap ng kalang, kung sila ang niloloko, agad-agad, mag-motion na ipadala dito yung gusto ko makausap yung mga ganito, ganyan. Yung Tricom, yung Quadcom, lahat. Pero ngayon parang bumahag ang buntot si Saldico ng pag-uusapan. Ano kaya? Bakit kaya? Aminin nyo na. Wag kayong mahiya. Aminin nyo na. Halata naman. Marami na mga taong nakakahalata sa mga kadramahan nyo dyan. Diba? Sabi nga ni Baste ba yun? Or si Pulong, ating Baste? PR stunt lang daw yung flood control project. Ay, nako. Yun lang kabibig ang ating latest libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.